Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. XR150 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi na guys, ito ay bigla nilang ayaw umandar, no? So syempre, ang gawin natin, i-check natin kung ano rason kung bakit siya umandar. So on natin ang kanyang susi at try natin paandarin kung hindi ba talaga siya andar, no? Oh no! Ayaw nga talaga. Try natin kickstart. So yun guys, naobserbaran ko ang lambot ng kanyang kickstart. So next ating gawin guys ay tanggalin mo natin ang kanyang spark plug cap at i-check natin kung mayroon bang kuryente na lumalabas sa kanyang high tension wire. So ito muna ang nating gawin guys. Step by step mo natin ang pag-check. So ilapat lang natin ang kanyang tension wire sa body ground at i-check natin kung mayroon bang kuryente na lumalabas. So guys, medyo magalaw yung tension wire. Dikit lang natin sa body ground. So yun klarong-klaro na mayroong kuryente na lumalabas sa kanyang high tension wire. Ang next natin gawin ay i-check mo natin ang kanyang spark plug kung ito ba ay busted o hindi. Kasi kapag busted yung spark plug guys, ang kulay ng kanyang kuryente ay pula or ang kanyang kuryente ay dumadaan sa gilid o sa ground ng kanyang spark plug. So check mo natin kung nasa sentro yan kumukuha ng kuryente o nag-ground sa kanyang electrode, okay ang kanyang kuryente guys. Kapag nasa sentro lumalabas ang kanyang kuryente ng kanyang spark plug, i-check lang muna natin. So yun medyo makarbon-karbon ang kanyang spark plug guys. Nangungulay-ngulay itim. So check muna natin ang kanyang compression for sigurado talaga. Off natin ang kanyang susi para hindi tayo makuryente. So ito nang obserbaran ka guys, napakalambot talaga ng kanyang kickstart. At the same time, walang pressure na lumalabas sa butas ng kanyang spark plug. Suspetsa ko nito, ang kanyang motor ay loss of compression guys. So try natin ulit i-kickstart. No! Supposed to be mayroong pressure yan kapag sumisipa yung piston natin. Pero sa kanyang sitwasyon is walang katao-tao talaga o hangin na lumalabas. So ang next natin gawin, ibalik mo natin ang kanyang spark plug cap. At ibalik din natin ang kanyang spark plug. So i-check muna natin, i-double check muna natin ang kanyang kuryente guys. So ito lang muna ang gawin natin. Kapag mayroong kuryente yan, goods ang kanyang spark plug. So ang next naman natin gawin ay pupunta tayo sa kanyang gasolina. Kung mayroong gasolina sa kanyang fuel cock. So ilagay muna natin sa body ground ang kanyang spark plug guys. So yan po ang paraan kung paano mag-check ng kuryente sa ating spark plug. So para maiwasan din na makuryente ang inyong kamay, so pwede nyo ilapat sa body ground ang kanyang spark plug. So try natin on ang susi uli at electric start natin. So yun guys, klarong-klaro na normal ang kuryente na lumalabas sa kanyang spark plug. So kumukuha siya ng ground sa gitna o parang nakapayong sa kanyang spark plug. So mean to say, goods na goods po ang kanyang spark plug. So ulitin lang natin for double check. Kasi ito ay hindi daw napalitan ng spark plug ni Bossing, no? So ito po ay medyo matagal-tagal na rin ang kanyang spark plug. So double check lang natin. Baka spark plug lang ang problema. Meron kasi mga 125, 150cc na mga motor is mahina ang pressure ng kanilang compression. So check mo natin ang kanyang spark plug. So goods naman ang kuryente guys, no? Napakalakas at saka kulay blue. So next ang gawin is tanggal natin ang kanyang fuel hose mismo sa kanyang fuel cock. Try natin kung mayroon bang gasolina na lumalabas. Kasi kung wala, possible fuel cock lang problema, barado. So yun guys, malakas po ang supply ng kanyang gasolina. So wala na tayong pagdudahan pa sa kanyang gasolina guys. Merong gasolina, merong kuryente. Bakit ayaw pa rin umandar? So dito na tayo papasok sa ating decision guys na
possible loss of compression ang kanyang motor o may singaw sa kanyang valvula. Possible may problema sa kanyang piston. Off mo natin ang kanyang susi at try natin ulit ang kanyang compression para hindi tayo makuryente guys. So kickstart mo natin. So kahit anong kickstart natin guys, wala talagang ka-pressure na lumalabas sa butas ng kanyang spark plug. Napakalambot talaga. So dito rin natin makonclude once na mabaklas natin ang kanyang cylinder head at saka ang kanyang cylinder block. Sabi ni owner guys, ito daw ay bagong rebore no. Sabi niya, kita nyo naman bago po ang kanyang liquid gasket guys. Oh. Klarong-klaro. Klarong-klarong puti ng kanyang liquid gasket. So mga ilang buwan pa dito no na na-rebore. At ngayon, nagpo-problema naman si bossing guys kasi daw ito ay umuusok. So natanggal natin ang kanyang tangki, kanyang upuan, lahat ng mga pwede na nakakabit dyan, natanggal na natin. So ang next natin gawin is tanggalin natin ang kanyang karburador. Gamit ang 10mm na open range. So ito guys ay before ko tinrabaho ay in-interview ko na si bossing guys no, kung ano ang namataan niya nung hindi pa ito nagkaroon ng ganitong senaryo. Ang sabi niya ito daw ay mausok-usok ang kanyang tambutso at laging nagbabawas ng langis. So ngayon, sabi naman siya na ito daw ay bagong rebore no. So possible nagkaroon ito ng overheat guys kasi nga pagkatapos daw itong ma-rebore ay binyahin daw ito ng malayo. So next pagkatapos matanggal ang kanyang karburador ay tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang head tappet cover. So kapag nagkaroon ito ng usok guys, possible may problema o gas-gas sa kanyang piston. Siyempre, mamaya na natin yan ma-confirm once na mabaklas na natin ang kanyang cylinder block. So unahin natin tanggalin ang kanyang cover ng kanyang cylinder head guys. So medyo may katigasan siya no kasi ang ginamit na liquid gasket ay gasket oil para siyang epoxy. So pupukin na natin gamit ang ating rubber mallet. So kapag napil na natin medyo lumambot na, pwede natin siya sikwatin gamit ang maliit na flat screw ng dahan-dahan. Okay. So dalawa ang dapat ating bantayan nito guys no, na problema ng kanyang motor. Una, loss of compression, at the same time, i-check din natin ang sitwasyon ng kanyang block at saka piston. Kasi daw sabi ni owner, nang hindi pa daw ito na nasira ay umuusok na ito at laging nababawas ng langis. So possible na may problema sa kanyang piston at saka liner. Pero ang pinaka main problema talaga is bakit ayaw siya umandar kasi loss of compression siya. Possible may problema din sa kanyang dalawang valvula. So maya-maya makita natin yan guys once na tanggalan natin ang kanyang cylinder head at saka cylinder block. So ang next natin gawin is tanggalin ang dalawang bolt o luwagan natin ang dalawang bolt ng kanyang camshaft sprocket. Tanggalin muna natin ang kanyang o-ring guys ng kanyang cylinder head. Medyo kumapit talaga yan dahil liquid gasket na ginamit ay gasket oil. Unti-unti na natin para hindi maputol yung o-ring natin. So pwede na natin luwagan ang dalawang bolt yan. So before natin luwagan yan guys, i-check muna natin ang kanyang TDC o tinatawag na top dead center. I-check muna natin kung nakatap yan, saka natin baklasin. Kung tayo nag-DIY o hindi natin kabisado ang kanyang timing mark. So kapag meron kayong makitang guhit na dalawa, yan po ay nakatap ang ating piston. So, syempre dapat yung camshaft sprocket natin ay nakalibel sa surface ng ating cylinder head. So, kapag goods ng timing, pwede natin luwagan ang dalawang bolt ng kanyang camshaft sprocket. So, dapat guys, dandahan lang po ang pagtanggal ng bolt na yan. Baka mahulog sa ilalim yan ng ating makina. So, syempre kapag maluwagan na natin ang dalawang bolt ng ating camshaft sprocket, kailangan tanggalin muna natin ang kanyang tensioner toser. Okay. Dalawang bolt po ang kanyang tensioner toser at ito po ay 6mm ang sukat ng kanyang bolt. So unahin nyo muna ang luwagan ng bolt ng kanyang camshaft sprocket saka nyo tanggalin ang kanyang toser guys ha. So sikwatin natin gamit ang flat screw. So yun, nakatulak pa siya. So natanggal na siya, lipat tayo sa kanyang camshaft sprocket. Tanggalin natin ang dalawang bolt na yan. So kung kayo ay takot mahulog ang bolt na yan guys, pwede nyo lagyan ng basahan sa ilalim. Kung sakaling mahulog yung bolt, at least may sumalo. Pero kung kursunada ka talaga, tanggalin yung bolt na walang takip sa ilalim, pwede basawakan nyo ng bolt ng maigi at dandahan yung i-pull out ang bolt na yan guys. At hawakan nyo sa dalawang daliri. Yon, natanggal na natin ang isang bolt.
So, pwede natin iangat ng kaunti ang kanyang catch sprocket guys. Ikutin lang natin siya. So, naikot na natin. Pwede natin tanggalin ang kanyang bolt. Ikutin pa ng kaunti. So, yun. Pwede na siyang matanggal natin. Mas madali kasing tanggalin ang camshafts guys kapag walang tensioner na tumutulak sa ating timing chain. So, yun. Natanggal natin dalawang bolt. Pwede na natin sikutin ang kanyang camshaft sprocket. Kahit kamay pwede. So, natanggal natin ang kanyang camshaft sprocket. Kailangan natin ang kanyang timing chain is talian natin guys para hindi mahulog sa ilalim at hindi pa tayo mamblema, no? Talian muna natin siya guys gamit ang ating wire. Depende na sa inyo kung anong paraan nyo. Importante hindi mahulog yung timing chain. Kahit anong itali nyo dyan. Ay, syempre kung ikaw bago pa sa ating channel at sa tingin mong video ito ay malaking tulong sa inyo, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at kung sa Facebook ka nakapanood, pakipollow na rin. Maraming salamat. So once natanggalan natin ang timing chain, tanggalin natin ang 4 na stud bolt na yan gamit ang 12mm na back range or open range. So mas may back range or socket para hindi mabilog yung dulo ng ating stud bolt. Once matanggalan natin yung 4 na stud bolt guys ng ating cylinder head. So meron pa yan dalawang mataas na stud bolt sa loob ng ating cylinder head guys sa may camshaft sprocket sa tagiliran. So yun po ay 6mm naman na bolt. So yun, tanggalan natin yung dalawa. So ito na yung sinasabi ko guys na may dalawa pang stud bolt dyan na mahaba sa tagiliran. Sa loob lang natin yan makikita. So gamit ang ating 10mm na L-range. Yun ang sinabi ko guys. Para siyang design na Kawasaki Fury na mayroong bolt sa loob na 6mm na mataas. So syempre kapag natanggal natin dalawang bolt na yan guys, pwede natin sikotin ng dandahan ng ating cylinder head. So yan po sinabi ko guys. Yan po ay magkapareha lamang sa Fury na design na bolt, 6mm na mataas. So yun, pwede natin siyang hatakin ng dahan-dahan paitaas. Yan, sobrang tigas kasi nga is gasket all ang ginamit, parang epoxy. Sobrang dikit. Ang nakapagbigay tigas yan guys sa kanyang cylinder head ay dahil yan sa dalawang dowel sa ilalim guys. Tapos yung mga liquid gasket na tira-tira na sobrang dikit sa ating stud bolt. Yun know? So yun, natanggal natin ang kanyang cylinder head. So yan guys, i-check natin dalawang balbula niyan kung saan ang may tagas, kung bakit mayroong loss of compression sa kanyang cylinder head. At ito rin guys, nasabi ni owner, itong chain guide ito daw ay naputol sa naunang mekaniko kung saan ito ay pinaribor niya nung nauna. So ito po ay rebore 25, marahil rebore 15 naman to papunta. Kasi nga is umuusok at laging nababawas ng langis. So tanggalin natin ang kanyang chain guide. Possible lang nakita na chain guide na pampalit ang naunang mekaniko nito guys. Kaya binalik na lang niya ang naputol na chain guide. So yun know, klarong-klaro na nagkulay brown na. So hindi na fresh ang kanyang pagbali guys. Kasi kung bago lang yung nabali, dapat medyo puti pa yan. So pupukin na natin ang kanyang block gamit ang ating rubber mallet ng dahan-dahan, sabay angat. So para ma-monitor din natin ang sitwasyon ng kanyang piston. So ulitin ko lang guys, ito ay na-rebore na sa naunang shop. So yan, tanggalin natin ang kanyang cylinder block. So ito na yung moment of truth. So yan guys, klarong-klaro. Malayo pa lang nakikita natin na mayroon ng gas-gas sa ibabaw na bahagi ng kanyang piston. Oh, no! So ikutin natin, itap natin ang kanyang piston. So yun guys, ang daming gas-gas. Ito po ay resulta ng pag-overheat ng kanyang piston. Marahil is nalimutan ni Busing na i-change oil agad ang kanyang motor ng ilang buwan pagkatapos itong maribor. Sa ito nga isabi din ni Busing guys, no? Nung in-interview ko siya, sa hindi ko pa ito binaklas o tinrabaho ang kanyang motor. Dahil sa sobrang busy ni Busing at araw-araw siya nagbabiyahe, nalimutan niya ng magpalit ng oil. Check natin ang kanyang liner. So yun guys, klarong-klaro ang mga guhit, gas-gas at tinatawag nating hairlines. Ayan. Ito po ay may history na niribor, no?
So sabi ni owner guys, kung meron tayong makita ang genuine na black, ay genuine daw ang ating papalit. At syempre yung piston kit genuine din. Pero kapag wala tayong makitang genuine na cylinder block ng XR150, ay mapipilitan tayong iparibor uli ang kanyang motor. Pero sabi ni owner guys, hindi na lang daw ipaparibor ang kanyang motor. Mas maigi is gagamit mo na siya ng Class A na black set. Kasi naka-experience siya ng rebor, kaya gusto na rin niyang ma-experience ng Class A na black set. Kapag merong oras is mag-order na lang kami ng siguro ng genuine kapag wala akong nakitang black set na original sa bayan. So siyempre for assurance na lumipad yung lock, kailangan natin lagyan ng basahan ang bunganga ng ating makina para hindi madisgrasya ating trabaho. So yun guys, lumipad nga ang lock, buti na lang sa labas at hindi pumasok sa loob ng makina. Yan po ang purpose ng basahan na nilagay natin. So pwede natin itulak ang kanyang piston pin para makita natin ng malapitan ang sitwasyon ng kanyang piston. So yun guys, natanggal ang kanyang pin. Oh, hindi pala. So ito natanggal ang kanyang pin. So ito na yung hitsura niya guys. Hindi may pinta ang hitsura ng kanyang piston skirt. Oh no! Nangingitim sa gasgas. At ang kanyang sunog, napakaitim ng kanyang carbon. So ito po ay hindi pa umabot ng 6 months guys, no? Pagkatapos maribor. So syempre itong dalawang balbula i-check natin kung saan ang salarin, kung bakit nagkaroon siya ng loss compression. Unahin mo natin lagyan ng gasolina ang kanyang intake manifold. Check nga natin kung meron bang tagas. So yun guys, safe na safe ang intake, walang tagas. Yung araw na yan po ang intake valve natin. So check na natin ang kanyang exhaust. Kailangan guys, tatagas ito. Kasi kapag hindi ito tumagas, may na talaga ang compression ng kanyang motor. Pero kapag ganun kahina guys, kahit walang pressure, may singaw talaga sa dalawang yan. So yun nga, tumagas niya ang kanyang exhaust. Ito nga ang salarin kung bakit napakahina ng pressure ng kanyang motor. Bigla na daw ayaw umandar, sabi ni Bossing. So yun pala, barado ang kanyang exhaust dahil sa dami ng carbon, namimilipit ng carbon sa kanyang combustion chamber. So ang gawin natin ito guys ay i-grind natin ito, i-valve lap. Siyempre bagong valve seal rin, mapalitan tayo ng bagong valve seal. At pupunta tayo sa bayan, maghanap ng genuine na piston at saka piston kit at saka cylinder block. Kung wala, di mo na natin paribor, magpapalit tayo ng Class A na cylinder block. Kasi magkakanvas pa tayo kung magkano ang genuine na block, kung kaya ba sa budget ni Bossing. So yan po ang kanyang piston guys, dahilan kung bakit nag-uusok yung motor ni Bossing. At ito naman ang kanyang block, siyempre maghanap tayo ng paraan para makakahanap ng pampalit dito for temporary permanent. Mag-valve lapping muna tayo bago natin i-assemble ang cylinder head. Before natin i-grind ang kanyang valve guys, nice ko munang i-share sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng leaking o singaw ang ating valvula. Okay. Sa kanyang exhaust valve ay meron namumuong carbon deposit. So yun po ang dahilan guys. Yan bukol na yan. Yan ang dahilan kung bakit tumatagas ang gasolina sa ating valvula. Yung nilagyan ko siya ng gasolina guys. So ano bang dahilan kung bakit dyan namumuo? Dahil guys, nagkaroon siya ng unti-unting pagkaroon ng puting usok. So dyan po lumalabas ang usok sa ating exhaust. Kaya kalaunan is nagkaroon siya ng bukol sa kanyang valvula. So ito po ay mapapakinabangan pa natin at pwede natin hindi papalitan ng bago guys. No? Ang gawin na natin is i-valve lap na natin siya o i-grind gamit ang ating grinding compound. Ang unang natin nilagyan guys ng grinding compound ay ang kanyang exhaust. So ito man ang kanyang intake. Kapag ang inyong motor ay nagkaroon ng puting usok guys, asahan nyo magiging ganito din ang magiging resulta ng inyong motor. Bigla na lang tumirik at ayaw nang umandar. At syempre kapag kinikstart nyo ay malambot na siya. Dahil na nga is yung puting usok na lumalabas sa ating exhaust ay magiging bato yan. Pagkalaunan is magiging bukol siya sa ating valvula. Lang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng loss of compression. So ang ginamit natin pang grind guys is ang ating barina. Mas madali kasi ang paglinis ng ating valve seat at saka valvula once na barina ang ating ginagamit. Lods, idol, kung wala bang barina anong dapat natin gawin, pwede lang mano-mano guys. Pwede kayong gumagamit ng hose na itim o yung hose na matigas na
kasing laki lang ang diametro na ilalagay natin sa kanyang valvula. Tapos pwede natin siyang kamay-kamayin ng dahan-dahan. Kahit okay lang kahit matagal guys, ang importante is mag-grind natin ang ating valvula at makuha yung mga dumi na nakapatong sa ating valvula at sa ating valve set. So yun guys, no. Tapos na natin mag-grind o mabalblap ang ating valvula guys gamit ang ating coarse na grinding compound. So ipipili po sa inyo ang naging resulta ng una natin pag-grind. So yun, malinis na ang kanyang valve. Ang next naman ang kanyang exhaust. Pagkatapos nito guys, gagamit na naman tayo ng grinding compound na pang pinali natin. Ito tinatawag nating fine. Para mas lalo pang kikinis ang ating valvula at the same time ang ating valve set. So yun, ox na siya guys, ang ating partial na pag-grind. Kukuha natin ng grinding compound. Yan po ay fine guys, pang pinali. So same procedure pa rin, no? Kung ano ang ginawa natin ng unang beses na ginrind natin, yun pa rin paraan guys. Ang pagkaiba lang is, ang ginagay natin grinding compound is yung pang pinali natin o pang pakinis sa ating valve set at saka valvula. Pasensya na guys, di ko man nakita sa inyo pag-dismantle. Ang importante is, napakita ko sa inyo kung paano natin ginrind at saka papalitan natin ng valve seal at the same time is i-assemble na natin siya. So ito po yung grinding compound na ginamit natin guys. Yan po ay fine, klarong-klaro. Yan po ang pampinali natin. So lagyan na natin ng kaunti lang. Unahin natin yung kanyang intake. Gabi ko na kasi nito binaklas guys, no. So ang purpose ko doon is para malaman ko kung ano ang size ng kanyang valve seal, kung ano ang size ng valve seal na bibilhin pa natin sa bayan. Okay. So yun. So tapos na natin malagyan ng grinding compound. So pwede na natin siyang tirahin uli gamit ang ating barina. Basta ulitin ko lang, no, kung wala kayong barina, pwede mano-mano guys. Kamayin na natin ang pag-ikot ng ating valvula. Ang importante is mag-grind natin siya. So Lods, Okay. idol, kung magpapalit tayo ng bagong valvula, kailangan pa bang hasain? Yes guys, mas maganda nahasain pa rin natin dahil yung valve set natin is mayroon niyang mga karbong pinong-pino na pumapatong sa kanyang valve set. Kahit malinis o bago ang ating valvula, kailangan pa rin natin siyang hasain para magre-reflect yung linis ng ating bagong valvula at the same time yung ating bagong valve set. Para hindi talaga sisingaw ang ating kompresyon. Tapos na natin siyang mag-grind guys. Pwede natin siyang bunutin. Siyempre, para makita talaga natin ang pinali ng ating trabaho guys, ay kailangan hugasan mo natin siya gamit ang ating gasolina. Ay, siyempre guys, before ko makalimutan, ay shoutout nga pala sa ating mga solid tagapanood sa ating YouTube channel at saka sa Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang panood at pagsuporta sa ating mga videos na ina-upload. So, siyempre guys, brushin na natin. So, dito na natin malalaman at makikita ang resulta ng ating pagbabalblap. So, kalimbawa, Lods, kahit anong grind is sumisingaw pa rin siya. Meron pa rin tagas. Ibig sabihin, guys, bingkong ang inyong valvula. So, yun na po ang hitsura niya, guys. Napakalinis na. Wala ng carbon na nakapatong, di ba? Di katulad ng una is meron siyang mga bukol-bukol kung saan naging dahilan ng kanyang pag-loss of compression o pagsingaw ng ating valvula. So, yun po ang kanyang exhaust. Next, ang kanyang intake. Check natin. So, yun. Check natin, guys. Yun, oh. Malinis na rin ang kanyang intake valve. Kung maka-experience kayo na nagbabalblap o nag-grind, tapos may part sa ating valvula na maitim pa rin, so dapat nyo yung mawala guys. Kasi kapag nandun pa rin yung kulay itim na portion ng ating valvula, ibig sabihin hindi pa lumalapat ang ating valvula sa ating valve set. Halimbawa, kahit anong grind natin valve is nandun pa rin, ibig sabihin need nyo na magpalit ng bagong valvula. Yan po ay may kaunting bingkong. Ibig sabihin is nagkaroon siya ng problema o issue kung bakit hindi natin siya makuha ang perfect paglinis ng ating valvula.
So ito na guys, ang valve seal na kapareha ng ating XR150 ay XRM 110 lang. So ang binili ko na valve seal ay double spring. Kasi maganda yung kapit ng ating double spring guys. Kumakapit siya sa ibaba at the same time kumakapit din siya sa ating valve stem. Amazing! Kaya dalawang valve spring ang binili kong design na valve seal. Ang original kasi na valve seal ng Honda XR150 guys ay walang spring po sa kanyang valve stem. Nasa ibabang bahagi lang po ang meron ang kanyang spring. Mas maganda kasi o advantage kapag double spring ang ating valve seal. Kumakapit sa valve stem at the same time kumakapit sa ating valve guide. Okay. Hindi talaga basta-basta makapenetrate yung oil sa ating cylinder head. So ilagay na natin ang ating dalawang valvula guys. Para magkaalaman na kung wala na bang singaw o tagas sa ginawa nating pagbabalve lap sa kanyang cylinder head. So ilagay na natin ang kanyang intake. Lagyan natin ng sa pin sa ilalim guys para pagtulak ng ating valve breaker ay hindi bababa ang ating valvula. Yan po ang purpose ng sa pin na yan sa ilalim ng ating cylinder head. So ilagay na natin ang ating valve spring. So ang kanyang valve spring pa lang guys no ay dalawa no. Maliit at saka malaki. At ang kanyang valve spring naman guys na maliit ay may kakaibang design no. May part siya na malapit ang ikot at may part din siya na malayo ang ikot. Okay. O may distansya. So yung may malapit na ikot ng ating valve spring na maliit, sa ibaba po yan nakaposisyon guys. So, check nyo ha, double check natin. Diba? Kung pagmamasdan nyo, ang kanyang valve spring na maliit ay may malapit na distansya, mayroon din siyang malayong distansya. Ang ilalagay nyo malapit na distansya kung di nyo nakakabisado guys o nakita is nasa ibaba na bahagi. So yun, dinouble check ko talaga siya guys no. Kasi ito po ay may pagkakaiba sa iba na mga cylinder head. Dahil po siya sa design ng kanyang valve spring, you know? 'Di ba? May malapit na ikot, may distansya na ikot. So yung malapit na ikot sa ibaba na bahagi, 'yun. Mas maganda pa rin sundin natin yan guys na baka makapekto yan sa performance ng ating motor kapag pinatakbo na natin. So ilagay na natin ang dalawang valve lock natin guys o valve cutter. Yung napakadali lang po ibalik dyan kapag meron tayong valve breaker. Dalawa kasi yung valve breaker guys no, yung pangtanggal ng valve lock at the same time yung pambalik ng valve lock. Siyempre kung magtatanong kayo kung saan natin mabibili yan, sa Shopee at saka sa Lazada lang po. Nasa mga 200 pesos lang yan ang pares. Okay. So ilagay na natin ang isang valve lock sa isang valvula natin. So ipihit lang natin pababa yung valve spring guys no. Sabay puwersa. Para mapabilis natin ang pag-lock ng ating valvula. Ganito lang. Tingnan nyo. Yun no, di ba? Lang kadali guys kung paano sabit yung valve lock. So sa kabila naman. Huwag nyong tingnan ang valve lock guys sa sentro ha. Huwag nyong sentrohin ang pagtingin ng valve lock kasi may tendency din na lilipad yung valve lock natin. Possible matatamaan ang inyong mata. Kapag naglalagay kayo ng valve lock, dapat nakadistansya yung ulo at saka yung mata mo. Nangyayari na rin kasi yan sa ibang mga mekaniko kung saan tininan yung sentro ng valve lock pagkatapos ikabit. Nang dumulas ang pag-lock guys, tumamas kanyang mata na disgrasya pa. Dapat nakadistansya po kanyang cylinder head kapag kayo ay naglalagay ng valve lock. May tendency kasi yan nalilipad yan guys eh. Kapag hindi natin na itama ng o naiwasto natin paglagay ng lock. So yun, nilagay na natin ang dalawang lock. Ox naman. Yan. Before ko nalagyan ng gasolina ng ating intake at saka exhaust guys, ipapakita ko sa inyo ang una nating hitsura ng ating cylinder head nang ito ay hindi pa natin na valve lock. Ang kanyang intake. So ang kanyang intake po ay goods guys na walang tagas no. Dito tayo sa exhaust. Kasi ito yung may issue eh. Kung bakit nagkaroon siya ng loss of compression. Dahil sa namumuong carbon na nakapatong sa kanyang valvula. Pag close ng valvula is may part na
part na singaw siya o makalabas ang hangin, yun no? Di ba? Ganun po ka bilis ang pagtagas ng gasolina kasi nga loss of compression siya. O may singaw. So, ito naman yung pinali ng ating cylinder head guys. Pagkatapos natin siyang mabalblap. So, ang kanyang intake, munang lagyan natin ng gasolina. So, goods. Since wala naman itong issue guys, pero importante pa rin na mag-drain natin ang kanyang valvula para malinis natin ang kanyang valve set at the same time yung valvula natin. Itong may issue guys, yung exhaust. Ito yung check natin. Ito yung pinaka-importante. Check muna natin. So yun goods guys, wala na siyang tagas no. Di katulad ng una na ang bilis ng pagtagas ng kanyang gasolina. Dahil yun sa bukol na numuo sa kanyang valvula. So patagalin na natin guys no, pressurable talaga kasi kapag tatagas yan, back job malala talaga tayo, backlash na naman tayo guys. Walang kaminor-minor yan, kahit anong tong pihit sa ating karburador, wala pa ring minor ang ating motor. Kung under man guys is yung minor hindi tutuno ng tama. Okay. Taas baba ang minor kapag may singa pa rin ang ating valvula. So yun, goods na talaga siya guys. Pwede na natin siyang ibalik sa kanyang motor. Ready natin cylinder head guys. Ganun lang po ang paraan kung paano mag-valve lap. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kapag nakita nyo ang video ito. Kahit wala kayong barina, goods lang. Kahit mano-mano pwede. Importante is malinis natin yung valve set at the same time yung ating valvula. So yun. Okay. So yun, pwede na natin siyang ibalik sa kanyang makina guys. Kunting linis muna ng kanyang base gasket. At saka magpapalit na ng bagong cylinder block. Okay. Ayos. The next day. So ito nga guys, pangalawang araw nang inayos natin ng kanyang motor. Kung saan nakabili na tayo ng bagong cylinder block guys. Yes po, bumili po tayo ng bagong cylinder block. Ito po ay Class A. Kasi si Bossing guys ay naka-experience na ng pag-rebore ng kanyang motor. Kaya hindi na siya gusto pang ipa-rebore ang kanyang cylinder block. Bagkos gusto na niyang bilhin o palitan ng bagong cylinder block ang kanyang motor. Kaya lang guys, may problema tayo. Walang genuine na makikita natin sa ating bayan. Lahat po ay puro order basis. So, merong tindahan, nilapitan ko, 4 days pa daw saka umabot. Yung isa naman ay 2 months pa daw saka daw umabot ang order. So, gusto ni Bossing na magamit agad ng kanyang motor 2 days o 3 days pagkatapos natin itong ma-assemble. Kaya nag-decide tayo na bumili na lang ng Class A for the meantime guys. Itong block natin guys ay nagkahalaga ng 2,500 pesos no. At ang nabili natin block ay TMX Supremo. Yes po guys, tama po, narinig nyo. TMX Supremo po ay makapareha lang ang block ng XR150. So yon, sabi nung binagbilhan ko guys. At lagi natin silang nakapagbinta ng mga XR150. Nakapareha lang ang TMX Supremo na cylinder block. Siyempre, assemble na natin ang ating piston rings sa ating piston. Sa ating piston guys, meron tayong 5 rings. Isang expander ring, 2 oil ring, at saka 2 compression ring. Okay. So, siyempre tulad ng ating nakagawian, una natin i-assemble ang compression ring sa ating piston. Yung parang wave type guys, no? O parang kulubot. So, dyan po nakaposisyon ng ating expander ring. Pagkatapos ating install ang kanyang expander ring, next naman ay ang kanyang 2 oil ring, which is isa-sandwich lang natin siya sa ating expander ring. Unahin natin ilagay sa ibabang bahagi. Yung mga matagalan sa ating channel guys, alam na nila yan kung paano tayo mag-DIY, mag-install ng piston ring sa ating piston. So, yan, ang gap naman ng ating oil ring guys ay depende na rin sa inyo. Ang importante is hindi sila magkatabi. May distansya po ang ating ring in gap o gap ng ating oil ring. So, next naman isang manipis na ring sa ibabaw na bahagi ng ating expander ring. So, sa akin guys, nilagay ko yung ring in gap malapit sa pin. Yun namang isa is sa kabilang pin. So, next is ating 2 compression ring. Yung kulay brown mo natin ang i-assemble guys. Yung may kulay. So, napaka-importante po na may distansya po ang ring in gap natin. Kasi po yung ring guys, o piston ring ay unti-unti yung umiikot sa loob ng ating cylinder head. Kaya mas maigi is nagka-distansya po sila o may gap po sila bawat isa. So, yun, assemble natin ang first compression ring, yung kulay brown. So, may litra po yan ang ating ring guys ha. Pwede natin ilagay sa ibabaw na posisyon. Kung magkamali man, ay wala tayong magawa dyan guys. Importante is,
yung ring and gap natin ay hindi dapat magkatabi. Pero tulad na nakasay natin guys, yung mga may litra sa ibabaw na bahagi talaga natin yan nilalagay. Meron kasi yung iba nag-DIY nagkamali, pero okay lang yan guys. Wala namang masisira dyan. So nasimbolan natin ang ating mga piston rings sa ating piston. So yung mga gap natin, huwag natin kalimutan, ihiwalay. Ang next natin gawin is, lilipat naman tayo sa ating makina. Ayos. So maglalagay muna tayo ng counting oil sa kalalagyan ng ating piston pin at siyempre sa ating crankshaft, no. At lagyan din natin ng counting oil ang daanan ng ating piston pin. So next, ilagay na natin ang ating piston pin. Nung nagtanong ako sa bayan guys sa Dismark, Honda Dismark, ang halaga po ng genuine parts ng kanilang cylinder block set kasama na ang piston ring, piston at saka block ay nasa mga 6,000 daw, no. Yung sa kabila naman pinagtanungan ko ay nasa mga 9 to 10,000. Yung pangatlo namang tindahan na tinanungan ko ay nasa mga 8,000. Hindi talaga magkapare ang price guys. Depende na rin sa pinagkukunan nila. So lagyan mo natin ng basahan. Ang purpose niyan is para maiwasan natin madisgrasya yung piston lock. Kapag walang basahan yan, may panahon na magkamali tayo ng paglagay, titilapon at may tendency na mapasok sa ating makina. Kahit matagal na tayo sa ating trabaho guys, mas maigi is maglalagay pa rin tayo ng basahan. For assurance lang. Abala kapag tayo ay nagkamali. Kung sakaling mahulog ating lock is mababawasan ng ating oras. So yun po ang pinaka-importante guys. Maglagay talaga tayo ng basahan. So nilagay natin ang lock. Next ating gawin, maglalagay naman tayo ng oil sa ating crankshaft uli. Tapos sa ating piston rings. Para maganda ang pagpasok sa loob niya ng ating cylinder block. Next ating ilagay ang ating base gasket. So since bago naman yan guys, nulit na natin lagyan ng liquid gasket. So yun, nagkamali tayo, baliktad pala. Yun. So syempre, yung timing chain natin, huwag kalimutan pull out. Pagkatapos nyan ay ipasok na natin ang ating cylinder block na bago guys. Ito yung medyo may kahirapan guys na yung mga makinang pa-vertical. Lagyan din natin ng oil ang ating liner guys. Para smooth na smooth ang pagpasok ng ating rings. Tapos yung wire na tinali natin sa ating timing chain. Pasok muna natin sa daanan ng ating chain guide. Basta guys, ito pong binili natin ay isang class A. Hindi po ito genuine. At siyempre, magbibigay din tayo ng advice sa owner na tamang break-in lang sa ating motor. Huwag na natin patakbo agad uli ng mga malalayong lugar. So, mas maigi is ikot-ikot muna sa ating lugar. At least mga isang linggo lang, no? Para yung piston ring at saka liner natin ay magkaroon ng allowance every time na umaandar na ating motor. Kapag pinilit natin ibiyahe agad, magkaroon ito ng overheat o mapipressure ang ating rings sa loob ng ating liner. So yun, tintayin lang natin ang pagpasok ng ating piston. So kapag mga ganitong mga pagkataon guys, no, kailangan natin ng mahabang oras, huwag nating madaliin. Kasi ito yung pinaka-importante na may pasok natin lahat ng rings ng tama. Baka kasi pilitin natin ipasok, may rings pala na lumabas sa kanyang kalalagyan. Maaring mabalian pa kayo ng piston ring. Kahit na matagal ang ating o mabagal ang ating pagpasok ng ating block sa ating piston, ang importante ay napasok natin lahat ang ating rings ng tama at hindi tayo nababalian. Okay. So yan. Pagkatapos ito guys, no, kapag napasok na natin ang ating piston, itap natin siya agad. Automatic nakatap na siya. Para hindi tayo mahirapan makuha yung timing mark ng ating magneto. So yun. Yan po ang pinaka mga importanteng tips guys, no. Lalo na sa mga DIY at ang planong mag-top overhaul. Next is maglalagay natin ng bagong chain guide. Yan po ay genuine at nabili ko ng 250 pesos guys, no. Kasi noong chain guide niya is nabali sa shop na pinagdala niya nito nung ito ay pinatrabaho niya guys. Kasi nga ito ay na-rebore na.
ito po ay bagong rebore lang kanyang motor guys, no? Hindi pa siguro sa mga 6 na buwan. Basta mga 5 to 6 na buwan. Nag-overheat siya agad. Kasi nga is, dala na rin is, yung working period ng kanyang motor is, parang kabayo. Kaunti lang oras na pahinga. So, ilagay na natin ang ating head gasket. So, nilagyan ko yan ng liquid gasket guys kasi nito para sure ball talaga na hindi magkaroon ng leaking ng oil sa kanyang cylinder head. Kasi po nandyan po yung malakas na pressure o compression ng ating piston. So, next natin ilagay ang ating cylinder head. So, siyempre yung timing chain guys, ito yung napapahirap sa atin, no? Lalo na't ikaw lang nagtatrabaho. Kailangan hindi mahulog po yung timing chain. Kasi kapag mahulog yan, mawala yan sa kalagyan ng ating gear sa ilalim. Yung gear na maliit na kung saan siya naka-position, kung saan siya naka-ikot yung timing chain natin na naka-attach sa ating crankshaft. So pagkatapos ilagay natin ang dalawang stud bolt, yung 10mm na stud bolt natin. Pagkatapos yung set ng ating camshaft at saka rocker arm. So, dapat yung cams natin guys ay may free wheel o libre yan. No? Hindi yan mahirap ikutin. Tulad yan guys. Oh. Dapat libre yan. Kapag matigas ang ating cams guys at hindi nagpi-free wheel, ibig sabihin yung ating rocker arm ay nakatulak sa ating balbula. So, ilagay natin ang 4 na nut ng ating cylinder head. Yung mahabang nut o high nut. Tapos, ang paghigpit natin guys ay ikis lang, no? Diyan. So, ang purpose is magkaroon dyan tamang lapat sa ating head gasket at saka base gasket. Kapag both side talaga ang hinigpitan natin, puro upper, puro lower, may tendency na tatagilid ang ating makina. Depende rin sa inyo guys, no? Kung saan kayo komportable. Tulad ng sinabi ko, ito yung mga paraan natin o nakagawian natin. Yung pag-iikis lang ating paghigpit. Kapag mahigpitan natin yung 4 na high nut, next ating gawin is higpitan natin ng pinali ang dalawang stud bolt. Na yan guys, sa loob ng ating cylinder head. So next, ilagay na natin ang ating tensioner tosser. Dalawang stud bolt natin. So pagkatapos ng tosser guys, ay syempre yung cams natin ikot-ikotin kung di ba nag-stack up. So goods naman. Kasi kapag stack up yan guys, yung valve clearance natin ay mahigpit o nakatulak sa ating balbula. So need natin yung i-adjust. So goods naman yung intake. May side play, yung exhaust lang ang medyo mahigpit ng kaunti. So, kailangan natin yan baguhin ang ating valve clearance mamaya. So, syempre guys, since nakatap ng ating piston automatic, makikita na natin ang timing mark ng ating magneto. So, kapag mayroong kinakitang letter T, ibig sabihin is nakatap na ang ating piston. So, yan tayo mahirapan pang itap ang ating cams. So, tanggalin natin ang wire na yan para malagay natin ang ating camshaft sprocket. Yun po ang advantage kapag nakatap na ang piston pagkatapos yung ating masimbol ng kanyang cylinder block. So, merong timing mark ang ating sprocket guys. Naka-horizontal po, 2 guhit. So, yung matinuro ko guys, yan po ang palatandaan ng kanyang timing mark. Kasi once na nagkamali kayo guys, may tendency na mahirapan kayong pandarin ang motor. So, tamang pagsunod lang sa timing ng ating motor. Especially po yung magna-DIY at nagpaplanong mag-top overhaul sa kanilang motor. Kahit anong brand ng motor guys. O kahit anong klaseng motor. So yun, nakabit na natin ang ating camshaft sprocket. So i-check lang natin yung 2 guhit na yan kung nagka-coincide ba at nagkaroon ba ng balance sa ating surface ng ating cylinder head. Since okay naman siya at na-check ko guys, pwede natin ilagay yung 2 bolt na yan, yung 5mm na bolt. Siyempre nanigurado tayo, no, baka mahulog yung bolt sa ilalim ng makina. Magkaroon pa tayo ng mahabang oras sa pagkuha. Maglagay tayo ng basahan guys. Kahit sabihin natin matagal na tayo sa ating trabaho, maninigurado pa rin tayo. Hindi maiwasan na mahulugan tayo ng bolt. So yan po ang pinaka-importante guys. Abala sa oras once nagkaroon tayo ng problema o nahulog yung bolt sa ilalim ng makina. So pagkatapos niyan ay pwede natin tanggalin ang basahan at higpitan na natin. Kung na-check na natin yung timing mark niya na nag-coincide sa ating camshaft sprocket. So medyo maluwag pa yung timing chain guys, no?
Yun no, maluwag pa siya. So, next natin gawin is, i-release na natin ang ating toser pa counterclockwise gamit ang maliit na flat screw. Kasi hindi pa naka-release ang ating tensioner toser guys. So, konting pihit lang at hayaan natin magsi-self-adjust ang ating tensioner toser. Huwag natin sobrang higpit kasi mahirap ang makakuha ng tamang andar ang ating motor. So, since okay na ang ating timing, pwede natin higpitan ang dalawang bolt na yan. Huwag natin kalimutan guys na i-retaining ang mga bolt na yan. So, kasi pag once na lumuwag yan at nahulog, asahan nyo malaking problema ang kaharapin nyo. Maraming mapiktuhan sa inyong makina. So, higpitan natin isang bolt na yan. Di may iwasan guys na magkamalit tayo no. Kapag nawala tayo sa passing o focus sa ating trabaho. Kaya presence of mind talaga guys. Kapag nag-install tayo ng camshaft sprocket at naglalagay tayo ng bolt. So yun, higpitan na natin. Ikot-ikotin na natin guys kung smooth ba ang pag-ikot ng ating makina. Kasi kapag smooth ang pag-ikot ng ating makina, reflection yun na maganda ang pag-assemble ng ating block at saka piston. Amazing! So, ikot-ikotin natin guys. Yun, maganda po ang kanyang ikot. Ibig sabihin, maganda ang pasok ng ating piston rings sa ating cylinder block. Wow! So, next natin gawin guys ay siyempre i-check na natin ang ating valve clearance. Sa mga ganitong motor, pwede tayong gumagamit ng failing gauge. Pwede tayong gumagamit ng failure gauge. Dalawa lang option nyo guys. Pero kapag kayo sanay na sa trabaho, pwede ka na gumagamit ng failing gauge. Yung pang pakiramdaman lang ang valve clearance. So kapag mga ganitong motor guys, no, hindi naman masyadong stricto sa valve clearance. Pwede lang is feeling gauge lang natin gamitin. Side play lang. Kapag tama lang side play, kahit may counting play, okay na yun guys. Huwag yung masyadong malaki yung play. Pero mas maganda is walang play guys. Mas may side play lang. Yung pa left at saka right, slide lang siya. Kasi noon guys, ang purpose nito nga meron siyang valve clearance para maiwasan natin magkaroon ng tukod sa ating balbula, mitya na magkaroon tayo ng problema sa kanyang minor o andar. Pero kung gusto mo talaga gumamit ng failure gauge, pwede rin guys. Kahit 0.06 lang mm or 0.05, basta importante yung masyadong makapal ang gauge na ginagamit na natin na failure. So kapag okay ng valve clearance guys, pwede na natin i-retightening o higpitan uli yung dalawang valvula, yung intake at saka exhaust. Ganun lang po ang paghigpit o pag-adjust ng ating valve clearance ng ating cylinder head. Okay. So depende na sa inyo guys no, kung saan kayo komportable. Pero usually kapag ako, natansya ko lang kung anong motor, pwede gamitan ng feeling gauge at saka failure gauge. So since hindi naman masyadong stricto sa clearance ang ating motor, yung mga Honda. So yun guys, okay na ang intake, yung tamang side play lang. Okay na kanyang clearance, yung exhaust, tamang side play lang. So yun on guys, no. Since complete na halos ang ating trabaho, nailagay natin ang kanyang sprocket, nagpitan natin ng apat na high nut, saka 2 stud bolt, at saka ang kulang na lang is yung compression niya. Ma-check natin yung compression niya. Kasi ito yung pinaka-issue kung bakit ayaw umandar ang kanyang motor. Tanggalin mo natin ang kanyang spark plug para mailagay natin ang isang daliri natin sa abutas ng kanyang spark plug guys. Kasi kulang ka pressure to kanina Kasi guys, nagkaroon ng bukol sa kanyang valvula. So check nga natin kung maganda na ang pressure o meron na bang hangin na lumalabas. Abot ng champion na kuan. So yun guys, klarong-klaro pa sa sikat ng araw na may pressure na lumabas sa kanyang cylinder head. Since may compression na guys, at okay na ang ating trabaho, ibalik na natin ang lahat natin mga tinanggal, yung cover niya ng cylinder head, yung carburetor, yung tangke, at saka pwede na natin siyang paandarin. So ito na guys, medyo nagabihan tayo, dala na rin medyo marami tayong kinabit sa kanyang motor. Ang importante is natapos natin ang kanyang motor. So ngayon guys, ang next na gawin is i-double check muna natin ang pressure uli ng kanyang butas na kanyang spark plug. Double check na natin yung compression niya. So yun guys, okay naman ang kanyang pressure at walang pagbabago. Malakas pa rin ang sipa ng kanyang piston.
ang next natin gawin is ikabit na natin ang kanyang spark plug para matry natin paandarin ang kanyang motor kung hindi ba ito hard start or madali ba ang pag-andar ng kanyang makina. Since itong spark plug niya guys ay naliligo na sa usok, mas maigi papalitan natin yan ng bago, no? Para iwas aberya na rin sa daanan. Ang ginagamit muna natin ay yung una-una niyang spark plug guys. Try muna natin kung aandar ba ang kanyang naunang spark plug. Pagkatapos ito ay magpapalit ako ng bagong spark plug. Kasi malayo pa man ang biyahe ni Bossing guys pagkatapos nitong ma-overhaul. Biyahe pa siya pabukid nun. So on na natin susi. Start na natin. So yun nga guys, umandar ng kanyang motor, klarong-klaro, wala nang usok na lumalabas sa kanyang bungang ng kanyang cylinder head. So adjust mo natin ng kaunting kanyang minor guys, kasi parang mamamatay ang kanyang makina. At syempre yung pinaka-importante, si-check natin yung bomba ng kanyang oil. Kung mayroon bang oil na papasok sa ating cylinder head. Every time tayo ay nag-a-assemble ng makina. So kapag may tagas yan, ox po ang bomba, o ox ang oil passage sa punta sa ating cylinder head. Kasi kapag once tayo nagtotop overhaul, kapag nalimutan natin i-check yan, nagkaroon ng pagbara sa sobrang paglinis natin, for sure, maraming masisira sa kanyang cylinder head. So, usok naman guys, mayroon namang oil na tumatagas. Check na natin. Yun, fresh na fresh po ang kanyang oil kasi ginagawa ko yan ng oil. Check natin ang kanyang motor. So yun lang guys, no, kapag yung motor ay mag-experience ng grabe pag-usok, nagbabawas ng langis, ang unang matatamaan dyan ay ang kanyang piston. So yun lang guys, no, sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panood. Siyempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa napakasipag mekaniko. Ayos.